Ito po, pakinggan po ninyo, ito yung totoong pangyayari. Ibinito po ni Pangulong Marcos yung halos 200 or mahigit na 200 billion dun sa budget ngayong 2025. Bago niya pinirmahan ito noong December 30, kung di ako nagkakamali, ng 2024. Kasi kailangan talaga may budget. Ang gobyerno hindi pwedeng hindi pipirmahan ng Pangulo. Binito niya, kung una, kung di ako nagkakamali, ang initially 195, tapos meron pang iba. Basta mahigit na 200 billion ang nakitang insertion doon po sa budget for 2025. Na kaya binito, ibig sabihin, inalis ng Pangulo kasi hindi yan kasama doon sa NEP, National Expenditure Program ng Office of the President. So ngayon, kung ang Pangulo ay magsisingit ng 100 bilyon doon sa budget na ito ngayon 2025, bakit niya binito yung mahigit na 200 bilyon? Diba? Kung totoo yung sinasabi ni Saldico na ngayon nagtatago, takot sa kanyang anino, bakit ibibito ng Pangulo? Diba? Dapat hindi niya ibibito yun. Kung siya may planong masama doon sa budget, kaya nga binito eh. Diba? Isang punto yan. Pangalawa, kung gusto ng Pangulo talaga na maglagay ng budget o insertion, doon niya gagawin sa National Expenditure Program o NEP, kasi yan ay ginagawa ng buong Executive Department. Ang paggawa ng budget, dati ko na sinabi ito, ulitin ko doon sa mga malabo talagang makaintindi. Pasintabi na po, ilan naman yan. Mula January hanggang July, kalahating taon, 6 na buwan, ginagawa taon-taon ang proposed budget. At pag nabuo yan, nakonsulta at nagpropose ng mga kanya-kanyang budget ang bawat sekretary, bawat commission, lahat ng opisinang nasa ilalim ng Office of the President, bubuuin yun. Yun yung tinatawag na NEP, National Expenditure Program. Pag nabuo yun, libro dadalhin sa Kongreso at Senado for approval. So dun, pwedeng maglagay ng budget o insertion ang Pangulo kasi yan ay hawak niya. Nasa kanila yon. Diba? Hindi pwedeng ang Pangulo makialam sa BICAM, Bicameral Conference Committee, at saka yung small committee na nag-i-insert ng budget or gumagawa ng kung ano-anong singit dyan. Yan ay trabaho ng Kongreso at ng Senado. Pag naisumiti ng Economic Manager, Office of the President, ang NEP o libro ng proposed budget, tapos na ang Pangulo doon. At ang trabaho ng Kongreso, realignment lang. Hindi sila pwedeng magdagdag, hindi sila pwedeng magbawas. Yung realignment, dyan nangyayari ang insertion. Dyan nangyayari yung kanilang personal interest. Walang authority ang presidente, kahit sinong presidente noong araw hanggang ngayon, makialam sa BICAM. Dahil hindi na trabaho ng Pangulo yun. Ang trabaho ng Pangulo at ng Executive Department ay yung gumawa lang ng proposed budget na dadalhin sa Kongreso at Senado for approval. Ay ngayon ang sinasabi ni Saldico, tumawag si Amina Pangandaman ng DBM at sabi raw ng Pangulo, nag-i-insert daw ng 100 bilyon. Wow! Bakit doon niya isisingit? Samantalang doon sa NEP, kaya na niyang gawin. Hindi nga ginawa kaya nga yung budget, binito yung ibang provision. 200 billion nga yung tinanggal kasi ayaw nga ng Pangulo ng insertion. At hindi naman pwedeng hindi pirmahan ng Pangulo kasi December 30 na yon. Kinabukasan, bagong taon na, hindi pwedeng walang budget. Babankrupt ang gobyerno pag walang budget. Taon-taon may budget. Obligasyon sa ilalim ng saligang batas na ang Pangulo dapat pipirma ng budget bago matapos ang taon para sa susunod na taon may bagong budget. Katulad ngayon, December. Next month, December. Bago mag-31, dapat mapirmahan ng Pangulo yung proposed budget na ginagawa ng Kongreso at Senado ngayon para sa 2026. Pag mayroong hindi magandang budget dyan ang power ng Pangulo. Ibito yung ilang provision. So yung veto power, legal.
Yung insertion, pwedeng gawin ng Pangulo kapag nasa kanya pa yung budget. Pero pag nasa Kongreso na, inuulit ko, wala ng authority ang Pangulo. Kaya ang nagsingit dyan, congressman. At hindi pwedeng hindi alam niya ni Saldico kasi siya ang chairman ng Committee on Appropriation. Baka sila ang nagsingit, ginamit lang ang Pangulo. Tapos ngayon nung maisingit, nawala na yung pera. Ngayon may mali-malita ng pinapakita na di umano pinaglagyan ng pera at ibinigay sa Pangulo. Di pinagtahi-tahing kwento na ang naniniwala yung walang alam, pasintabi na hindi nakakaalam ng proseso. Kaya ko po na kayang ipaliwanag ito. Halos 10 taon po akong reporter sa Kongreso. At yan pong budget deliberation, budget proposal ng Malacanang taon-taon, yan ay amin binabantay ang mga mamamayan. Kasi napaka-sensitive ng budget. Pera ng bayan yan. Sa Senado, ganun din. Kaya nga nagbabay ka, merong Congress and Senate version, pinag-iisa yan. Pag hindi pa nagkasundo, ayun, nangyayari nga yung small committee na bumubuo ng mga, para magkaroon ng insertion sila. Ganun po. So yung mga hindi nakakaintindi kung ano ang proseso, talagang maniniwala kay Saldico at saka doon sa mga anti-Marcos kasi binabaliktad niya na sitwasyon kasi hindi naman nila alam ang proseso. Ngayon may report pa na bakit daw hindi hin-in ng Malacanang yung BICAM report. Aba, walang pakialam nga ang Malacanang doon eh. Ang papakialaman ng Malacanang ay yung ginawa na inaproba ng Kongreso at Senado na proposed budget magiging general appropriation yan. Pag pinirmahan ng Pangulo, ganap na batas. Pag gusto niyang ibito, ibibito niya. Pag walang bito, ayaw niya. Pwede niyang gawin. Ganun po yun eh. Yung BICAM report, small committee report, hindi yan trabaho ng Pangulo. Yung nagsasabi lang na dapat daw hilingin ng Pangulo yon, suntok sa buwan. BU yun. Kasi hindi nga yan trabaho. Dapat kasi alam ninyo, dapat alamin natin mga kaibigan, kaya nga meron 3 branches of government. Yung executive, tagapagpatupad ng batas. Sila ang nagpupropose ng ibang mga batas kasama ang budget. Ang Kongreso at Senado, siyang gagawa ng batas. Ang Supreme Court naman ang ating pupuntahan kung tayo mayroong pagdududa sa ginawang batas. Kung meron tayong pagdududa sa pagpapatupad ng batas. Tatakbo tayo ng Supreme Court, kukwestiyon natin ang legality. Constitutional ba ito or unconstitutional? Yung implementation ng Executive Department or yung paggawa ng Kongreso at Senado. Yun ang trabaho ng Supreme Court. Ang mass media na totoo, ang medyang nakakaintindi at nag-aral kung ano ang proseso at ang trabaho bilang poor state, magpaliwanag ng magpaliwanag. Maging tulay ng impormasyon galing sa Executive Department, Legislator, at saka ho sa Judicial para hindi maligaw ang tao. Pero kung walang background sa ganyang proseso, ang inyong napapakinggan at pinakikinggan sa social media, sa media, abay maliligaw kayo, malilin lang kayo, maniniwala kayo sa chismis, maniniwala kayo sa mga padighay na mga akusasyon katulad ng ginagawa ni Saldi na nililin lang tayo. Samantalang siya ang merong malaking pananagutan dyan. Dahil siya ang chairman ng komite na nag-aproba ng budget. Nasa kanya ang lahat ng authority. Bakit ngayon ibinibintang ko kani-kanino? Ayan ha? Ano po nga yung masasabi dyan? Please like and share. For your information lang po ito. Walang personalan. Sabi ko naman sa inyo dito sa ating mga channel, samahan niyo ako. Lahat ng aking nalalaman, isi-share ko sa inyo para sa inyong kaalaman. Hindi ako nagmamagaling, hindi tayo nagyayabang. Yun totoo lang. Madaling sabihin ang totoo, kahit paulit-ulit totoo. Hindi katulad ng scripted na mga statement at pahayag. Pag naligaw, nagkamali, hindi na alam ang kasunod. Pag walang script, hindi na makapagsalita. Di ba? Maraming gumagawa niyan. Nahawa na nga si Saldico eh.